Narito ang isang napakalakas at nakakakuryosong hook para sa iyong kwento. Sa bawat madilim na sulok ng ating mga baryo, may mga nilalang na nagtatago, mangkukulam at aswang na nagpapahirap sa mga tao. Ngunit may isang babae na naglakas loob harapin ang pinakamalupit na kadiliman. Ano ang nangyari nang siya ay naging tagatugis ng mga mangkukulam? Huwag mong palampasin ang kwentong ito, isang tunay na laban sa pagitan ng liwanag at dilim na magpapatigil ng iyong hininga. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na bumabalot sa bawat gabi. Isang aswang na tagatugis ng mga mangkukulam ang pinaniniwalaang naglalakad sa dilim. Si Lila, isang dalagang taga-baryo, ay napilitang maglakad pa uwi ng gabi na. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng nabubulok na dahon. Naririnig niya ang mga kaluskos mula sa mga punong kahoy, parang may sumusunod sa kanya. Pumutok ang kanyang puso nang maramdaman niyang may malamig na hininga sa likuran niya. Bumulong ang hangin ng mga salitang hindi niya maintindihan, habang ang paligid ay unti-unting napapalibutan ng dilim. Lumakas ang tunog ng mga yapak na tila hindi tao ang naglalakad. Habang tumatakbo siya, bigla siyang tumigil nang makita ang isang anino sa tabi ng daan. Ang aninong iyon ay may mga mata na kumikislap ng pula sa dilim, at may mahabang kuko na parang bakal. Narinig ni Lila ang isang matinis na tawa na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan tatakbo dahil ang lahat ng daan ay tila nagiging pareho. Ang hangin ay tumigil at ang katahimikan ay mas matindi kaysa dati. Biglang sumigaw ang anino at lumapit ng mabilis, humahalik sa kanyang balat ng malamig na haplos. Naramdaman ni Lila ang lamig na bumalot sa kanyang katawan, tila buhay niya ay unti-unting nilulunok ng kadiliman. Doon niya nakita ang mukha ng aswang, isang nilalang na hindi dapat makita ng mga buhay. Ngunit bago pa man siya tuluyang malamon ng dilim, may isang matinis na sigaw ang pumutol sa gabi. Isang matandang lalaki ang tumakbo mula sa madilim na gubat, hawak ang isang palaso na naglalabas ng liwanag. Tinutok nito ang palaso sa aswang at tila nagkaroon ng bakbakan ng mga anino sa ilalim ng buwan. Sa bawat palo, unti-unting lumalayo ang aswang hanggang sa ito ay nawala sa dilim ng gabi. Pagkatapos ng lahat, nag-iisa si Lila, nanginginig sa takot habang naririnig pa rin niya ang mga aninong nagkukubli sa bawat sulok. Alam niyang hindi pa tapos ang gabi, at may mga mata pang nagmamasid sa kanyang likuran. Habang unti-unting huminahon ang hangin, naramdaman ni Lila ang matinding pangulila sa kanyang puso. Hindi siya makagalaw, tila ba ang kanyang mga paa ay nakabaon sa lupa. Ang mga anino sa paligid ay nagmumukhang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang muling umatake. Dumampi ang malamig na simoy sa kanyang liig, na parang may malamig na kamay na humawak dito. Nang muling lumingon si Lila, may isang matandang babae na may puting buhok ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang babae ay may mga mata na puno ng lungkot at takot, halos magdusa sa sarili niyang sinapit. Hindi ka dapat nandito, bata, wika ng matanda ng malumanay ngunit may bigat. Ito ang teritoryo ng aswang at mangkukulam, at ikaw ay napasok mo na ang kanilang mundo. Nilingon ni Lila ang paligid, at naramdaman ang kakaibang lamig na bumabalot sa kanya. Paano ko sila mapapalayas? Tanong ni Lila, na halos manginig ang boses. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti ay puno ng pahiwatig ng madilim na hiwaga. May isang bagay na tanging mga tagatugis ng mangkukulam lamang ang may kakayahang hawakan. Ibinigay ng matanda kay Lila ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, puno ng mga ukit na misteryoso. Dito nakatago ang lakas upang labanan ang mga nilalang na ito. Ngunit maging maingat dahil ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Tumindig si Lila, hawak ang kahon na unti-unting kumikislap sa liwanag ng buwan. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na sa kanya ay ibinigay at ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ngunit sa dulo ng kanyang isip, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Sa bawat hakbang pabalik sa kanyang tahanan, sumisilip ang mga matang nagmamasid mula sa dilim, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Habang nilalakad ni Lila ang maalikabok na daan pa uwi, dama niya ang bigat ng kahon sa kanyang palad. Parang may buhay ito, dahan-dahang kumikilos sa bawat kislot ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila humihina, ngunit ang mga anino sa gilid ng mga puno ay nananatiling gumagalaw. Narinig niya ang mga boses na bulong-bulong, na tila mga tagubilin o babala. Lila! Lila Ali! Kinilabutan siya, ngunit pinilit niyang huwag tumigil. Isang malakas na hangin ang dumaan at napatingala siya sa itaas.
Sa pagitan ng mga dahon, may mga matang naglalagablab, nag-aabang. Ang mga aswang, tagatugis ng mangkukulam, ay hindi siya papayagang umalis ng walang laban. Biglang lumusob ang isang anino mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Mabilis itong kumilos, parang hangin na hindi makita ngunit maramdaman ang galaw. Si Lila ay huminga ng malalim, niyakap ang kahon at binuksan ito ng dahan-dahan. Isang liwanag ang sumabog mula sa loob, pumuno sa paligid ng init at kapayapaan. Ang anino ay umatras, nanginig sa liwanag na iyon. Hindi ito kayang labanan ng madilim na nilalang. Ngunit bago pa tuluyang mawala, nagbulalas ito ng isang malakas na sigaw na puno ng galit at pagkasuklam. Hindi pa tapos ang laro, Lila. Sa pagsigaw nito, muling naglaho sa dilim ang anino, nagbabadya ng mas matinding laban na paparating. Tahimik na naglakad si Lila, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, na para bang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa dilim. Ang liwanag mula sa kahon ay unti-unting humina, na para bang naubos ang enerhiya nito. Bigla niyang narinig ang yabag ng maraming paa na papalapit mula sa gubat. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang pulutong ng mga aswang ang lumabas, mga matang naglalagablab, mga ngipin na matulis, at mga kuko na parang kutsilyo. Hanap na namin ang tagatugis ng mangkukulam, wika ng isang aswang na may malalim na tinig. Pinilit ni Lila na huminga ng malalim, inisip ang mga salita ng matandang babae. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng kahon upang harapin ang panganib. Ngunit habang tinutulak niya ang takip ng kahon, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya, at sa harap niya ay ang mukha ng isang kilalang tao sa baryo, si Mang Isko, ang matandang tagapag-alaga ng gubat. Hindi lahat ng tao dito ay kaibigan, Lila, bulong ni Mang Isko. Minsan, ang mga aswang ay nagkukunwaring tao. Nang tumalikod si Mang Isko, naalala ni Lila ang pangamba na hindi siya ligtas kahit kanino. At sa likod ng mga matang iyon, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Habang lumalayo si Mang Isko, naramdaman ni Lila ang bigat ng pagtataksil na bumalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala o matakot. Ang kahon ay unti-unting naglalabas ng malamlam na liwanag, tila nangangailangan ng lakas upang magpatuloy. Narinig niya muli ang mga yabag ng mga aswang na palapit na. Hindi na siya makalakad ng mabilis, ang kanyang mga paa ay parang tiniklop ng takot. Sa isang iglap, bumukas ang kahon ng tuluyan, at isang liwanag ang sumiklab, napakaliwanag na halos masilaw siya. Sa gitna ng liwanag, isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw, sigaw ng kapangyarihan at paghihiganti. Ang mga aswang ay nagsimulang umatras, nanginginig sa tindi ng liwanag. Ngunit sa likod ng kanilang pag-atras, may isang aninong mas malaki at mas mabagsik na unti-unting lumitaw. Ito ang pinuno ng mga aswang, ang pinakamalupit na tagatugis ng mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay kulay abo na parang abo, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng malamig na usok. Si Lila ay natigilan, ngunit alam niyang ito ang huling laban na kailangan niyang pagtagumpayan upang mailigtas ang baryo. Tumindig si Lila ng buong tapang, habang hawak ng mahigpit ang kahon na nagliliwanag. Hinawakan niya ang gitna nito, at naramdaman ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang liwanag ay lumakas, sumabog sa paligid, at unti-unting nilamon ang dilim na bumabalot sa paligid. Ang tagapangulo ng mga aswang ay sumigaw ng galit, nanginginig sa harap ng kapangyarihan na hindi niya matibag. Sa bawat hakbang ni Lila, ang lupa ay tila nanginginig, at ang hangin ay dumaloy ng mabilis. Ang mga puno sa paligid ay parang umiindak sa ritmo ng enerhiyang nagmumula sa kahon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihan ay may kapalit, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting nawawala. Ngunit hindi siya tumigil dahil alam niyang ang buhay ng kanyang mga kabaryo ay nakasalalay sa kanya. Sa huling sigaw ng aswang, nawala ito sa dilim ng tuluyan na para bang isang bangungot na naglaho sa liwanag. Si Lila ay bumagsak sa lupa, hinihingal ngunit buhay, dala ang bigat ng tagumpay at sakripisyo. Alam niyang ang gabi na iyon ay isang bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo na ngayon iligtas mula sa mga tagatugis ng mangkukulam. Habang nakahiga si Lila sa malamlam na liwanag ng buwan, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Narinig niya ang mga huni ng mga kuliglig, tila paalala na buhay pa siya at may pag-asa.
Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may pagbabago na nangyari, isang lihim na hindi niya maipaliwanag. Ang kahon ay nanatiling nakabukas sa tabi niya, patuloy na kumikislap na parang may sariling buhay. Dahil dito, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang palad, isang paalala ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman, mga mata na naghahanap ng pagbalik ng kanilang Panginoon. Sa pagdilim ng gabi, naglakad si Lila patungo sa kanyang bahay, dala ang mabigat na responsibilidad na kanyang tinanggap. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanilang laban, kundi isang simula lamang ng mga pagsubok na darating. At sa bawat hakbang, naramdaman niya na ang mga aswang ay patuloy na nagbabantay, hindi lamang bilang mga nilalang ng dilim, kundi bilang mga aninong nagkukubli sa likod ng mga tao sa baryo. Hindi pa tapos ang kwento ni Lila, at ang mga lihim ng gabi ay patuloy na magbubukas habang siya ay naglalakbay sa landas ng tagatugis ng mangkukulam. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Lila ang pagbabago sa kanyang paligid. Hindi na siya tulad ng dati, may dala siyang kakaibang lakas at kakaibang pangunawa sa mga hiwaga ng gabi. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting napapansin ang kanyang kakaibang aura, ngunit wala silang alam sa kanyang tunay na laban. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may sinasabi. Dumating ang isang matandang babae na tila naglalakad mula sa anino ng mga puno. Ika nga, Lila, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula kapag ang mga kaaway ay hindi na nakikita, bulong ng matanda. Muling humarap si Lila sa dilim, alam niyang may mga panganib na higit pa sa mga aswang at mangkukulam. May mga lihim na itinatago ng kanyang baryo, mga sikreto na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. At sa kanyang puso, nanatiling matatag ang pangakong poprotektahan ang kanyang tahanan, kahit ano paman ang kanyang harapin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumukas ang mga pinto ng misteryo sa buhay ni Lila. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa tabing ilog, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Lumingon siya ng dahan-dahan at nakita ang isang batang lalaki na may mga matang puno ng takot at lihim. Lila, kailangan kitang tulungan, wika ng bata na may tinig na pabulong. Ito ang aking baryo at maraming nangyayari na hindi mo pa alam. Nag-alinlangan si Lila, ngunit naramdaman niyang totoo ang sinabi ng bata. Sabay silang naglakad papasok sa madilim na kagubatan, kung saan ang mga anino ay gumagalaw ng tila may buhay. Dito niya natuklasan ang isang sinaunang lihim, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga mangkukulam at mga aswang. Ang kanilang plano ay hindi lamang terorismo sa mga baryo, kundi ang pagkontrol sa buong rehiyon gamit ang dilim at takot. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Lila ang isang tinig na sumisingit sa kanyang isipan. Ito ang simula ng tunay mong laban, Lila. Handa ka na ba? Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na hangin ang bumalot sa paligid, at ang mga anino ay unti-unting sumulpot mula sa bawat sulok ng kagubatan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Lila na sumagot. Ang mga anino ay unti-unting lumapit, kanilang mga mata ay kumikislap na parang naglalagablab na uling. Ang hangin ay naging malamig na halos pumipigil sa kanyang paghinga. Hawak ni Lila ng mahigpit ang kahon na naglalaman ng liwanag, ang tanging sandata niya laban sa kadiliman. Pinilit niyang tumakbo, ngunit tila ba ang kanyang mga paa ay nabibigatan ng isang di nakikitang puwersa. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong na bumabalot sa kanyang isipan, naglalaso ng takot at pagdududa. Sa gitna ng kagubatan, napadpad sila sa isang lumang dambana na puno ng mga ukit at simbolo. Dito, nagtipon ang mga mangkukulam at mga aswang, naghahanda para sa isang ritual na magpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Si Lila ay tumindig, alam niyang ito na ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Pinagsama niya ang lakas ng kahon at ang kanyang tapang, humarap sa mga nilalang na nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Sa pagliyab ng liwanag, sumabog ang madilim na enerhiya, at ang gabi ay napuno ng isang kakaibang tunog, tunog ng pakikipaglaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa pagsikat ng araw, naglakad si Lila pabalik sa baryo na may mabigat na puso. Ang paligid ay tahimik, ngunit naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa hangin. Ang mga tao ay nagtipon, naghahanap ng sagot sa mga pangyayaring naganap sa gabi. Dinala ni Lila ang kahon, ngunit ngayon ay hindi na ito kasing liwanag ng dati. Parang unti-unting naubos ang kapangyarihan na nasa loob nito. Alam niya na hindi ito ang katapusan,
kundi simula pa lamang ng mas malalaking laban. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang bulong mula sa likod. Lila Ali. Lumingon siya ng dahan-dahan at nakita ang matandang babae na muling lumilitaw mula sa mga anino. Ang tunay na laban ay hindi nasa labas, kundi sa loob ng iyong puso, wika ng matanda. Nangangailangan ka ng lakas na higit pa sa liwanag ng kahon. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng kwento ni Lila, isang laban na maghahatid sa kanya sa mga pinakamadilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lila ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay ang mga panaginip na puno ng dilim at mga anino. Dito niya nakita ang kanyang sariling larawan, ngunit ang mga mata nito ay kulay abo at walang buhay. Nang magising siya sa bawat umaga, dala ang takot na unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga aswang at mangkukulam, kundi laban sa kanyang sarili. Ang kapangyarihang nasa kahon ay may madilim na kapalit, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nawawala. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa bintana. Narinig niya ang tinig ng matandang babae, na tila nag-aanyaya sa kanya na tanggapin ang isang lihim. Ihanda ang puso, Lila. Ang susunod na yugto ay higit pa sa iyong inaakala. Sa pagpasok ng dilim, si Lila ay handa nang harapin ang kanyang pinakamalalim na takot, ang dilim na nasa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Sa pagyakap ni Lila sa dilim na iyon, unti-unti niyang naunawaan ang mga lihim na matagal nang itinago sa kanyang dugo. Ang kanyang puso ay naglaban-laban sa pagitan ng liwanag at kadiliman, na tila ba isang labanan ng mga anino sa kanyang kaluluwa. Habang ang kahon ay patuloy na kumikislap, naramdaman niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa panlabas na kapangyarihan, kundi sa pagtanggap sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Lila na makipagkasundo sa kanyang mga takot at pangamba. Hindi siya nag-iisa, ang mga alaala ng kanyang mga ninuno at ang mga kwento ng baryo ang nagsilbing gabay niya. Ngunit alam niya, kahit patanggapin niya ang dilim, hindi pa rin mawawala ang mga panganib na nagbabantang sumulpot mula sa mga anino ng gabi. Sa pagsisimula ng bagong yugto, nanatili si Lila sa gitna ng baryo, handang maging tanglaw sa gitna ng kadiliman. At habang unti-unting sumisiklab ang liwanag sa kanyang puso, ang mga aswang at mangkukulam ay muling nagbabantang magbalik. Ngunit ngayon, si Lila ay hindi natakot, handang harapin ang anumang anino na darating, bilang tagatugis ng mangkukulam at tagapagtanggol ng kanyang bayan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman ni Lila ang isang kakaibang lamig na sumalubong sa kanya. Ang mga bituin sa langit ay tila napawi ng makapal na ulap, at ang hangin ay huminto, na para bang humihinga rin sa takot. Muling bumalik ang mga anino, mas marami at mas mabagsik kaysa dati, dumidilim ang bawat sulok ng baryo. Hindi nag-atubiling humawak si Lila sa kahon na ngayon may kakaibang kislap, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Pinuntahan niya ang sentro ng baryo, kung saan nagtipon ang mga tao na nag-aalangan at nanginginig sa takot. Hindi kayo nag-iisa, panawagan ni Lila, sama-sama nating haharapin ang dilim. Habang nagsimula ang gabing iyon, naglakbay si Lila sa mga madidilim na daan, nilalabanan ang bawat nilalang na sumusubok lumabag sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng tapang, at ang kahon ay naglalabas ng liwanag na nagbibigay pag-asa sa bawat puso ng mga tao. At sa kabila ng panganib at mga pagsubok, nanatili siyang matatag, isang tunay na tagatugis ng mangkukulam, tagapagtanggol ng baryo, at ilaw sa gitna ng dilim. Sa bawat laban, unti-unting napukaw ang diwa ng mga tao sa baryo. Hindi na sila natatakot tulad ng dati, sa halip, nagkakaisa sila sa pagharap sa mga panganib na dala ng mga anino. Si Lila ang naging simbolo ng pag-asa, ang tanglaw na gumabay sa bawat nilalang na nais makalaya mula sa takot. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mga lihim pa ring nananatiling nakatago sa dilim. Isang gabi, habang si Lila ay naglalakad sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang likod. Isang tinig ang bumulong, malambing ngunit puno ng panganib, hindi pa tapos ang kwento, Lila. Tumigil siya, pinikit ang mga mata, at hinanap ang pinagmula ng tinig. Sa dilim, may isang aninong unti-unting lumitaw, mas malakas at mas matalino kaysa sa mga nakaharap niya noon. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, isang laban na magtatakda ng kapalaran ng kanyang baryo at ng kanyang kaluluwa.
Lila ay humarap sa aninong iyon ng buong tapang, bagaman ang puso niya ay kumakaripas ng mabilis. Ang hangin ay nagdilim at ang paligid ay tila huminto upang panoorin ang kanilang pagharap. Ang anino ay may anyo ng isang matandang mangkukulam, ang tunay na pinuno ng kadiliman sa kanilang rehiyon. Lila, wika ng matanda, hindi mo pa naunawaan ang buong kapangyarihan na dala mo. Ang iyong kapalaran ay nakatali sa aming mundo, at kung hindi mo ako haharapin ngayon, walang kapayapaan ang bubuo. Ngunit si Lila ay hindi natakot, hawak niya ang kahon na ngayon ay nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi ako matatakot sa dilim, sagot ni Lila, dahil ang liwanag sa akin ay hindi lamang mula sa kahon, kundi mula sa puso ko. Nag-alab ang liwanag at sa isang iglap, sumabog ito sa paligid, nilamon ang anino ng mangkukulam. Sa kanyang puso, naramdaman ni Lila ang kapayapaan na matagal niyang hinintay, isang tanda ng panibagong simula para sa baryo at sa kanyang sarili. Ngunit habang unti-unting nawawala ang anino, naramdaman ni Lila ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. May mga matang nagmamasid mula sa kadiliman, hindi lahat na nilalang ay nawasak. Ang kanyang laban ay nagbigay lamang ng pansamantalang kapayapaan, ngunit ang mga anino ay patuloy na magbabantay. Sa pagbabalik ni Lila sa baryo, sinalubong siya ng mga ngiti at pasasalamat ng mga tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang maging handa sa mga susunod na pagsubok. Ang kwento ng tagatugis ng mangkukulam ay hindi natatapos sa isang gabi lamang, ito ay isang walang katapusang laban ng liwanag laban sa dilim. At sa bawat gabi na sumunod, si Lila ay patuloy na nagbabantay, isang ilaw na hindi kailanman mawawala sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, muling naramdaman ni Lila ang kakaibang presensya. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati at ang mga anino ay mas maitim at mas malalakas. Ngunit sa halip na matakot, pinili ni Lila na harapin ang dilim ng buong tapang. Sa gitna ng kagubatan, naramdaman niya ang malakas na sigaw ng mga aswang at mangkukulam. Ngunit hindi siya nag-iisa, ang mga tao ng baryo ay sumama sa kanya, dala ang kanilang tapang at paniniwala. Sama-sama silang hinarap ang kadiliman, pinapawi ang takot sa puso ng bawat isa. At habang ang liwanag mula sa kahon ni Lila ay patuloy na sumisindi, ang mga anino ay unti-unting napalayas. Ngunit alam ni Lila, ang tunay na laban ay nasa puso ng bawat isa, ang pagpili sa pagitan ng liwanag at dilim. At sa bawat hakbang nila, ang kwento ng tagatugis ng mangkukulam ay patuloy na isusulat, isang kwento ng tapang, sakripisyo at pag-asa. Habang lumalalim ang gabi, tumibay ang samahan ni Lila at ng kanyang mga kabaryo. Ang bawat hakbang nila ay puno ng determinasyon at pananalig na mapapanatili ang kapayapaan. Nararamdaman ni Lila ang init ng pagkakaibigan na nagbibigay lakas sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng mga bituin, may mga matang patuloy na nagmamasid, mga mata ng mga nilalang na nagbabantang bumalik. Hindi nila nakakalimutan ang dating kapangyarihan, at patuloy nilang hinahanap ang pagkakataon upang makabalik sa kanilang lugar. Alam ni Lila na kahit gaano kalakas ang liwanag, may mga dilim na kailangang harapin ng matapang at may buong puso. Sa pagsikat ng araw, pinangako ni Lila sa kanyang sarili na ipagpapatuloy ang kanyang laban. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng mga naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. At sa bawat umaga, ang kanyang kwento ay magiging inspirasyon, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay sumikat. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Lila na may kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang liwanag na dati ay malakas at matatag, ngayon tila unti-unting humihina. May mga gabing siya ay napapaisip kung paano niya mapapanatili ang lakas na iyon sa kabila ng mga pagsubok. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa gilid ng ilog, napansin niyang may naglalakad na isang batang lalaki papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa, ngunit may tinatagong lungkot. Ito ang susunod na hakbang, Lila, wika ng bata, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga bituin sa itaas, naisip ni Lila na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga anino. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng tulong, pagkilala sa lakas ng iba, at ang pagtitiwala na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa pa rin. At sa puso ni Lila, muling nagliyab ang apoy ng tapang, isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Ang batang lalaki ay lumapit at inabot kay Lila ang isang maliit na palaso na may kakaibang disenyo. Ito ay mula sa mga ninuno, paliwanag niya,
isang sandata na makakatulong sa iyo na labanan ang mga anino sa mas malalim na paraan. Hinawakan ni Lila ang palaso at agad niyang naramdaman ang init ng kapangyarihan na dumaloy mula rito. Sa gabing iyon, naglakbay silang dalawa patungo sa puso ng kagubatan, kung saan ang mga aswang at mangkukulam ay muling nagtipon upang magplano ng kanilang pagbabalik. Ngunit sa tulong ng palaso at ng kanyang kahon, si Lila ay naging mas matatag, hindi lamang tagatugis, kundi tagapagligtas ng kanyang bayan. Habang ang buwan ay nagbabantay sa kanila, nagpasya si Lila na ang kanyang laban ay hindi matatapos hanggat may dilim na naghahanap ng liwanag. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Lila ang lakas ng palaso na unti-unting kumakabit sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang niya ay sinasamahan ng liwanag na nagpapawi sa mga anino sa paligid. Dumating sila sa isang malaking puno, ang sentro ng ritual ng mga mangkukulam at aswang. Hindi nag-atubili si Lila na pumasok sa madilim na puwang sa ilalim ng puno. Narinig niya ang mga bulong ng mga nilalang na nag-uusap tungkol sa mga susunod nilang hakbang upang sakupin ang baryo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang tapang at bagong lakas ang magwawakas sa kanilang plano. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa palaso at kahon na magkasama niyang hawak. Ang mga anino ay nagkawatak-watak at ang mga nilalang ay nagsimulang maglaho na parang usok sa hangin. Sa gabing iyon, muling pinatunayan ni Lila na sa kabila ng dilim, ang liwanag ay laging mananaig. Ngunit habang naglalaho ang mga anino, isang malamig na hangin ang bumalot kay Lila, tila may babala mula sa kadiliman. Hindi ito ang wakas, kundi isang panibagong simula ng mas malalakas na pagsubok. Nararamdaman niya sa kanyang puso ang bigat ng responsibilidad na dala niya, hindi lamang bilang tagatugis, kundi bilang tagapangalaga ng liwanag. Bumalik siya sa baryo na may panibagong lakas at determinasyon. Ang mga tao ay muling nagsama-sama, handang tumulong at magtaguyod ng kapayapaan. Si Lila ay naging simbolo ng tapang, pag-asa, at pananampalataya sa gitna ng dilim. At sa bawat gabi na dumaraan, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid, si Lila ay patuloy na nagbabantay. Handang harapin ang anumang anino na muling susubok na sirain ang kapayapaan ng kanilang tahanan. Ang kwento ng aswang na tagatugis ng mangkukulam ay hindi lamang kwento ng takot, ito ay kwento ng tapang, pag-asa, at walang hanggang laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa paglipas ng panahon, naging mas matatag si Lila. Natutunan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng may karunungan at puso. Hindi na siya lamang tagatugis, kundi tagapagtanggol at gabay ng kanyang baryo. Isang araw, may dumating na liham mula sa isang malayong lugar. Ito ay naglalaman ng paanyaya mula sa isang samahan ng mga tagapagligtas na tulad niya. Nais nilang turuan si Lila ng mas malalalim na kaalaman upang labanan ang mga anino sa mas malawak na mundo. Sa puso niya, alam niyang ito ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Handa na siyang harapin ang mas malalaking hamon, dala ang lakas at pag-asa ng kanyang bayan. At sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang isang paalala, ang liwanag ay nagsisimula sa loob ng bawat isa, at ito ay kailanman hindi mawawala. Sa kanyang paglakbay patungo sa bagong mundo, dala ni Lila ang mga alaala ng baryo at ang mga kwento ng kanyang mga ninuno. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pananalig na ang liwanag na kanyang pinanghahawakan ay magliliwanag saan man siya mapadpad. Sa bawat lugar na kanyang tutulungan, ipapasa niya ang aral na ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang ng puso at pagkakaisa ng mga tao. Ngunit alam ni Lila na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Maraming mga anino ang nagtatago sa iba't ibang sulok ng mundo, naghihintay ng pagkakataong muling kumilos. Ngunit handa siya, dahil alam niyang ang bawat laban ay isang hakbang patungo sa tunay na kapayapaan. Habang tinatanaw niya ang paglubog ng araw sa kanyang likuran, si Lila ay ngumiti. Dala niya ang apoy ng pag-asa, isang apoy na kailanman ay hindi mapapatay ng dilim. At sa kanyang puso, naramdaman niyang ang kwento ng tagatugis ng mangkukulam ay patuloy na isusulat, isang kwento ng lakas, sakripisyo, at walang hanggang liwanag. Habang naglalakad si Lila sa madamong daan, naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin na parang nagbabadya ng bagong panganib. Ang mga punong kahoy ay tila bumulong ng mga kwento ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit ang kanyang puso ay matatag, dala ang mga aral ng kanyang bayan at ang apoy ng kanyang paninindigan. Sa pagdilim ng gabi, nakita niya ang mga mata na kumikislap sa dilim, mga anino na muling nagbabantang sirain ang kapayapaan. Hindi siya nag-atubiling humarap sa kanila, hawak ang palaso at kahon na kanyang sandata.
Hindi na kayo magtatagumpay, wika ni Lila, dahil ako ang tagatugis ng mangkukulam, at hindi ako titigil hanggang sa mawala ang lahat ng dilim. Nag-alab ang liwanag mula sa kanyang mga kamay, sumabog sa paligid, at pinawi ang mga anino. Sa kabila ng panganib, si Lila ay nanatiling matatag, isang ilaw na walang hanggan sa madilim na mundo. Ngunit sa gitna ng liwanag, may isang anino ang nanatiling matatag, isang nilalang na higit pa sa kanyang nakaharap noon. Ito ay ang mismong pinagmula ng lahat ng kasamaan, isang makapangyarihang mangkukulam na nagtatago sa dilim ng kasaysayan. Hindi mo pa ako nakikita, Lila, ang boses nito ay malamig at puno ng puot, ngunit darating ang araw na ako ang maghahari sa lahat ng liwanag. Tumindig si Lila ng buong tapang, kahit ang puso niya ay naglalaban sa takot at pag-asa. Hindi ka kailanman magtatagumpay, sagot niya, dahil ang liwanag na dala ko ay nagmumula sa pagmamahal at katapangan ng mga tao. At sa isang sigaw na puno ng lakas, pinawalang saysay ni Lila ang mga anino, hinaharap ang kanyang pinakamalaking pagsubok. Ang labanang iyon ay hindi lamang para sa kanyang bayan, kundi para sa buong mundo na patuloy na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. At habang ang araw ay sumisikat, si Lila ay nanatili, isang tagatugis, isang tagapagtanggol, at isang simbolo ng pag-asa. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw, unti-unting naglaho ang mga anino na bumalot sa paligid. Si Lila ay nakatayo sa gitna ng liwanag, pagod ngunit puno ng kapayapaan sa puso. Alam niyang natapos ang isang yugto, ngunit ang kanyang misyon ay patuloy, isang walang katapusang laban ng liwanag laban sa dilim. Bumalik siya sa kanyang baryo, sinalubong ng mga ngiti at pasasalamat ng mga tao. Hindi na lamang siya tagatugis ng mangkukulam, kundi naging ilaw ng pag-asa at tapang para sa lahat. At sa kanyang mga mata, makikita ang apoy ng isang mandirigma, handang magpatuloy sa paglalakbay, dala ang lakas ng puso at diwa ng bayan. Ang kwento ni Lila ay naging alamat, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng tapang at pagmamahal ay hindi kailanman mamamatay. Sa bawat sulok ng mundo, may mga tagatugis tulad niya, mga tao na handang harapin ang dilim upang ipagtanggol ang liwanag. At sa puso ng bawat isa, nananatili ang isang apoy na walang hanggan, isang kwento ng pag-asa na patuloy na isusulat.